ano yung mga ginagawa ng tauhan mo dahil kahit wala sila, kung in the presence na wala sila emergency, you can, pwede mo yun na gawin na wala kang magiging ano sa compliance. Yeah, yung compliance. In terms of compliance, be technically and tactical. Pag sinabi kasi provision, the ability to do your job well. Pag sinabi provision, demonstrate, mga tao yung sinasabi niya, dapat makita na kahit iwanan mo yung tao mo, dapat alam yung, kaya nga yung pumapasok dito yung sinasabi niya ng mentoring, mentoring. Be technically and tactically provision. Okay. Number 3, seek responsibility. Anong ibig sabihin ito? Volunteer, Ate Colyantes, anong masasabi mo rito? Seek responsibility of your, or take responsibility. May sinabi lang kanina yung mga tao, sino nagsabi nun, may nag-mention nito, dapat, pag may problema na, iniiwanan na yung tao. Pag nasa maganda yung accomplishment, nandun siya. Sige, anong ibig sabihin natin po natin? Take responsibility. The leader who fails to accept responsibility will lose the confidence in his team. So, dapat as a leader, responsible ka sa ano ang magiging outcome ng action, yung responsibilities na gagawin ng team or ng grupo. So, ano man ang maging outcome na maging result ng dapat bilang leader, i-accept mo kung ano yung seek responsibility. Okay, sinabi ni Vice President kanina, di ba? Yung seek responsibility. Take responsibility for your action. Okay? Che, maganda ito. Ano mga... Dagdag lang to. Sinabi ni kami, mas take out pag meron ka na position or nasa ano na, yung ganyan as chief clerk or as best code, maintindihan natin yung absence. Sa orders na, magkaroon tayo ng initiative para kahit walang order na ilo sa atin, dapat magkaroon tayo ng initiative or gawa tayo ng kapag naiintindihan kasi yung initiative in the absence of orders. So, pag halimbawa, nasa position tayo, yung mga tao natin, sagutin natin kung baga yung responsibility sa kanila. Pasok na yung tinatawag na doctrine of command responsibility. Nandiyan natin, accept responsibility whenever you unit, acts, or fails to act. Sabi natin sa isang, the commander, the leader is responsible for what his men does or fails to do. Kung ano man mangyari sa tao mo, responsibilidad yan. Huwag mong pababayaan yan. Kasi pag pinabayaan yan, papasok yan dito. The leader who fails to accept responsibility will lose the confidence of his men. Wala na tiwala, di ba? Ay, huwag na yan. Huwag na tayo mo daw. Iiwanan tayo ng commander na yan. Iiwanan tayo yan, sir. Naku, huwag kang maniwala dyan. Iiwanan tayo yan. Gusto nyo marinig yun? Iiwanan nyo. Kaya this is the most seek responsibility and take responsibility for your action. Okay, number 4.
make sound and timely decision. O, gawin. Ha? Anong ibig sabihin yan? Ha? Ano ba? Magkaroon tayo ng Hello, sir. Simple explanation, decision making, abrupt decision making sa area. Sa area, ha? Galing, di ba? Napaka-simple. Makikita natin yung picture na illustration dyan is broken arrow, ha? Ano tayo niyan? Weaver's Broken. Anong sabi ni Mel Gibson, ni Major, ha? Pagkana niya, hindi na sumasagot yung Charlie. Pagkaliwa niya, hindi na sumasagot yung Bravo. Pagtalikod niya, hindi na sumasagot yung Alpha. Radio man. Pagtawag niya ng radio man, papasok na yung decision. Make sound and timely decision, ha? Pagtawag niya ng radio man, broken arrow. Nagulat yung command post, di ba? Nagulat yung command post, broken arrow. Kasi pag once nagpalipat ka ng broken arrow, lahat ng nasa area, neutralize, including the friendly forces. Ano nangyari? Hindi na ibigay yung exact grid coordinate, di ba? Napanood niyo ba yung movie na yun? Hindi na ibigay yung exact grid coordinate, bumagsak yung isang missile doon sa isang friendly forces, di ba? Pero, na-neutralize lahat ng mga Vietnamese, di ba? Successful yung operation niya. Pumasok yung make, sound, and timely decision. Ito yung tinatawag. Minsan, matiming tayo, kaya lang, wrong. Di ba? Ano yun? Wrong timing, na tinatawag. Dapat hindi ganun, ha? Okay? Tama? Next. Decide quickly, ha? Ito tinatawag na judgment call. Dapat ang isang leader, mabilis ang pag-decision. Pero kung loading ka, sige, magalit, ha? Suggest, ha? Make your own. Kasi kaya pasok dito sa leadership. Pag leader ka, dapat 10 steps ahead ka sa ano mo. Yes. Ahead pa. Dahil ano? 10 steps ahead. Sa ahead. Dapat nangingibaw. Nauna ka lagi doon sa... Okay, si Oseta, may sasabihin. Ano yun ulit? Advance ang naisip kong advance. Ano yun? Advance? Advance yung mga naisip mong mga strategy para ma-conquer yung mga Advance, ha? Advance natin para ma-conquer daw. Ang ganda ng illustration na yung decision making din ni Mel Gibson. Okay, alam mo, alam mo, meron pa tayong decision na with the right or wrong, mag-decide ka. yes, whether you're right or wrong, you decide. Ang important, nakapag-decide din, di ba? Nung nasa RT ako, nasa RT ako. When I was the RT, nasa RT ako. When I was in the RT, when I was at RT, di ba? Nang matagal kasi ako sa RT, I served for almost 11 regional director, di ba? Pag hindi ko gusto yung RT, nire-relieve ko yan. Naka-11 RT ako. During the time of General Padilla, General hindi ko na yata yun, General Padilla. Yung nangyari sa Ikaw Kailan, di ba? Under the Lieutenant Maribay. Kailan si Maribay? Sir Maribay, kasama yung si Sir Maribay. Yung sa decision making doon ng tao natin, pagpasok nila sa San Jacinto, nandun yung, napasok nila yung kampo, kaya lang, nalaman pa nila, papasok sila, nabakit ng kalaban yung kampo. Then, nasa loob sila, hindi na sila makalabas doon sa loob ng kampo. Pinipika-pika sila doon sa, pero hindi sila nasa magandang kopi, pero hindi sila makaalis. Okay? Kasi kita ko ni RT, okay? Locate yung team leader, lalagay sa atin ni RT. Okay? Automatic kasi, may folder ako yan, ang cellphone ko kompleto eh. Kaya ang cellphone ko, tatlo eh. Isang issue, isang personal, yung isa, may issue. Okay, wala na, may issue. Kaya tinawagan ko si Sir Romano. Kumusta niyang, Sir, kausapin ka ni RT. Joseph, huwag malumura dyan. Hold the line. Dahil proceeding na dyan yung chapel with General Calleja. Si General Calleja, na yung Sir na Maribay, yung decision ko, talagang hold the line lang talaga sila. May isa naman ako na-encounter na commander. Alam mo yung commander, huwag mo lang sasabihin yung commander na dito lang sa video ko. Ang gusto, nung alin na lang yung tao dun sa San Jacinto, alam mo yung order? Yung decision making. Tama yung decision making, sabi mo. You decide whether right or wrong. Alam mo yung commander na yung decide yun? Yung
commander niya. Okay, maubos kayo yan, anin na kayo. Okay, i-abandon niyo yung kampo. Sino yung taga-Bravo Company dito? Mga Bravo Company. I-abandon niyo daw yung kampo, yung San Jacinto. Yung Bravo Company, alam yung Bravo Company ako. Gusto kong i-abandon ng isang commander doon. Oh, ano decision na? Tama yun, mali? Ano? Kayo mag-decide. Ha? May purpose. Oh. I-abandon mo yung kampo. Kasi kung anit ng tao naman, okay, talagang lumura yung tao natin doon. Pero hindi naman nila napasok yung kampo. Yung San Jacinto. Kasi in-respect doon si Sergeant, yung senior Sergeant Basares, di ba? Sergeant Alberto. Sergeant Alberto. Kailan Sergeant Alberto? Yung sa binugsakan, yun yung sa mga Alpha Company dito. Diba? Binugsakan, Sergeant Alberto, may tama kayo dito. Kampo yun nila. Kampo yun, San Jacinto. Nagkasinto San Jacinto. Ayan ha. Yan mga, you decide whether right or wrong. Make sound and timely decision. Ano po ba ito? Armenia. Okay. Next, set the example. Napakadali. Sino mag-explain ito, ha? Sige. Sino mag-explain, ha? Sino mag-explain? Set the example. Templo mo, ha? Itong magaling mag-explain. Templo, ha? You set the example, ha? The leader must be good example for his men. Tanda na? Men learn what they see to their leader. Sa isang bata, kung ano nakikita ng bata sa ano ay nagiging tama. Okay, explain ha. Alas pa rin sa kanina. Ikwento ka nila sa puso. Ano na yan? Kung pagpasok sa UD, hindi nila ko na yung pinasok ng Tubakmang. Kasi ang Tubakmang sa Kamunor kung sa mas bata, parang naman pinag-envider ako yung pinasok ng Bagbang, humingi na ng response yung PPO sa amin. Hindi ako nag-utos na pagpatakbo ng sunod sa akin na senior PHO na tumakbo sa Bagbang. Yung ginawa ko, kumuha ko ng tawa ako nag-lead. Kasi pinag-respect ako lahat doon, ako parang ang nakarating sa akin Bagbang. Kasi P1 na nakarating na ako sa sinabi doon. Ang purpose ko rin kasi noon, ang hirap, may pangyari sa kanila, pamatayan. Nasabi ko sa amin, hindi pa nga nila ko nakita ng akit doon, naputos na ako. Tsaka ang sa akin kasi, parehas sinaban, ako team leader. Nagtitira ako sa loob, pang-problema ako, sasama na ako. Para at least, personally, na ikagay ko pata. Kasi pwede iba rin talaga yung pag nakita ng grupa mo na ikaw mismo, may confident na lumakan. Kasi ako, yung sa pagkano, pero mas confident ako kasi alam ko na yung train. Instead na mag-utos ka na susunod lang sa'yo kasi hindi mo katarget, kasi tumigil ka. Sa akin, ako na mismo pusit sa area na kasi para at least sa sunod na dyan po, kung meron man, hindi ka na mag-isip na mag-utos kasi mahiya na sila tumanggi. Kasi ikaw lang din po nauna na pumunta. Parang ganun. Okay, palakpakan natin sa dito. Based sa kanyang experience, leading by example, the one who goes first, sa ibig sabihin ng isang leader. Talagang experience. Maganda yung ilagay niyo sa personal leadership philosophy niya. Hindi niya ilagay niyo doon sa experience niya doon sa dumama. Okay? And set the example. Self-explain na dapat, the leader must be good example. Kasi may yung isang bata nga, di ba? Kung ano nakikita ng bata sa matanda, ibig sabihin, ganito pala nga si Sir, ganito pala nga si COP, ganito pala nga si Commander. Wala kang, hindi mo pinag-caution yung tao mo. Pag ikaw gano'n, di ba? Siya nga gano'n din, di ba? Okay. Set the example. Know your men and look out for their welfare. Sila mag-explain ito. Chokson, ito mo kasi si Chokson. 07. Kaya, anong... Tayo ko na rin. Sorry, sir. Gusto ko sila natin para... Ako naman po experience din. Lima na lang. We have 5 remaining. Bridge 4. We have 11. Okay? Through experience kasi, Through experience, ha? naging useful din ako sa amin, sa Valentine.
Ngayon, yung mga tao sa Masbate, sa ano, yung mga malalayo ba na na-assign, kumbaga, iano mo rin yung ano nila eh. Consider mo rin kasi lalo mga malalayong lugar, tapos malalayo na nga dito sa region, kumbaga, taga Isabela, taga... Ngayon, ginano, pag may Bicolano na may pwede ka o kayo mga classmate kayo na may pikon na pwede mo mag-swap kayo, at least, makalapit din kayo sa so, kailangan ko rin yung mga ano ng tao. Kasi, mahirap kasi pag malayo yung mga pamilya rin. Kaya yun, ang ginagawa ko rin sa unang ginawa ko sa mga tao is being a respond. Former respond na yung ano ng mga tao na mapalapit din sa family. Of course, the moral and welfare ng tao. Nandyan yan sa principle. Hindi lang natin kilala yung tao natin. Sabi nga, know your men and look out the welfare. Ha? Lagi yan, huwag natin kakalimutan. Ha? Mission accomplished nga. Pero, napabayaan mo naman yung tao mo. Yan ang huwag natin kayo. Number 1 yan, huwag mong lalo lang, huwag mong gugutumin yung tao mo. Tama yung sinabi, sino yun? Kulit mo ito yun? Ha? Oh, malira. Huwag mong gugutumin yung tao mo, ha? Oh. Ha? Number 1 yan. Pag ikaw commander, detachment commander, whatever, huwag mong pababayaan yung tao. Okay? Yan ang know your men. And look, it's not enough to know your men. Maraming sa hometown, dapat leader must understand, ha? The idea or the attitude, ha? Okay? Hindi na lang, 4 na lang ito, ha? Kasi we have 11. Take tayo 11 principles. Keep your men informed. Sige nga, Madro, ha? Okay, number 2, encourage initiative, improve teamwork, ha? Enhance moral, ha? Ano ang ibig sabihin yan, ha? Keep your men informed. Kailangan ko siguro sila lahat ng mga gagawin sa opisina, kailangan gawa ng memorandum para always inform ang tao sa Always inform. Then advise your men. If the commander, if you inform your men, dapat always the commander inform. Dapat every time, ha? Pag may immediate commander kayo, inform nyo lang. Hindi yung kayo lang nakakalam ng lakad, di ba? Dapat always inform the commander. Vice versa yan. Keep your men informed. Okay? Next, develop a sense of responsibility in your subordinate. Delegation of authority. Sige nga. Abunal. Si Abunal, ha? Sige, ay ka. Dito ka. Discuss, okay? Show your men that you are interested in their welfare, ha? Develop a sense of responsibility. Para sa akin, sir, dapat kung ikaw na yung may pinamamahalaan ng mga tao, una-una dapat alam mo rin yung job description nila. Yes. Para kung sakaling mayroon mang kailangan i-follow up, kung may tanong sa iyo yung zero mo, alam mo kung ano yung isasagot, kung ano yung trabaho ng mga nakapapasok. Responsibility. Take a responsibility in your i-develop. Turuan mo na maging responsable ang tao nyo. Hindi na lang na ikaw lang nakakalam, di ba? Okay. Next, number 9, ensure that the task is understood, supervised, and accomplished. Ha? Sino mag-release? Sergeant Paladin, ha? Ensure, ha? That the task is understood, ha? Ito yung tinatawag na clear and concise order, ha? Ensure that the task is understood, supervised, and accomplished. As a member, dapat kung anong mga ginagawa, halimbawa sa isang istasyon, may kanya-kanyang task para kung anong ka ng anong kasunod dito. Siyempre may visitor dumating. Anong kasunod dito? Kung hindi mo masagot, siyempre tuturo si ganito na niya. Dapat ma-accomplish mo. Tapos ma-supervise mo. Kaya, sabi nga tama yung kanina na 1% instruction and 99% supervision. Ha? I-supervise mo. Huwag mo lang pinabayaan. Wala na. Hindi mo alam ano yung result. Ha? Dapat alam ng isang commander. Okay? Ensure that the task is understood, supervised, and accomplished. Okay, last 2. Ha? Employ your unit in accordance with its capabilities. Ha? Okay, Sergeant President. Okay, Sergeant Basales. Dito ka.
Ano yung explanation mo dito sa your unit? With its capabilities, ha? Okay? Dapat as a leader, alam natin ang capabilities as well as limitation ng ating members. So, huwag natin bibigyan sila ng trabaho na alam natin na mahihirapan silang gawin. So, dapat, kung ano lang yung kakayahan nila, yun din ang responsibility ibigay natin sa kanila. Okay, ha? Ensure your unit in accordance, ha? With its capabilities. So, kaya yung pag binigyan mo ng bakang hirap naman ang pinapatrabaho mo na hindi naman kaya, di ba? Padahan-dahan, ha? Kasi maraming stress na, ba is talaga ito sa, ano, stressful ba nito? Stressful ba ito kasi ganito? Okay? That is the number 10. Good training. Prepare units for its job. Ha? Okay. Next. The last. O1. Say O1. Ha? Wala na.